Guys, for today's video, medyo na-excite ako to share this news to everyone. Ang pag-uusapan natin ay all about Zed. Yan. Nakita niyo na ba yung review ko about Zed, which is this one? Yan. Kung hindi pa, please go over that video after this video para magkaroon kayo ng further ideas about Zed. So, ano meron kay Zed? Well, apparently, malapit na siyang magsimulang mag-process ng application. Malapit na. So, if you want to hear the full story about Zed, well, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel na to, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so ito yung exciting news kasi kailan lang is na-approve na ni Bangko Sentral ng Pilipinas si Zed for a license na mag-issue ng stand-alone credit card. So basically, may license na sila to operate as a credit card issuing company. And ito yung pinakamaganda dito. Hindi sila required na maging bank. Di ba? In usual na nakikita natin ay mga bank, sila yung nag-i-issue ng mga credit card. Kasi yun yung isa sa mga license na in-apply ng mga banks. Pero sabi ko nga, parang wala pa namang company na hindi bank pero nag-i-issue ng credit card. Kung isipin nyo, si Atome, di naman din siya credit card. Si Atome ay debit card na nilalagyan ng laman ni Atome. Basically yun. Si Atome yung malapit na mayahambing natin. Pero, ito nga, nung una, yun din ang iniisip ko. Bakit parang katulad lang din siya ni Atome? Pero hindi pala. After kong makausap yung taga-Zed, si Miss Cathy, and na fully explain sa akin yung everything about Zed card. Okay, from businessinquirer.net. Credit card startup Zed secures license from BSP. Manila, Philippines. Startup firm Zed Philippines Incorporated on Wednesday said it has secured license from the Bangko Sentral ng Pilipinas to operate as a stand-alone credit card issuer. This marks the next step in its business venture in the Philippines, where it is eyeing to onboard close to 40,000 users initially. The credit-led neobank said it received its certificate of authority to operate on Monday after operating in a BSP-sanctioned pilot for the last 6 months. So, meron silang na-secure na license before pero hindi pa siya yung totally na yung nag-grant ngayon. So, yung before is pagiging sabi nito, BSP-sanctioned pilot. Parang closely monitored ni BSCP na pilot run wherein they issued Zed credit card to limited number of people. Basically, mga employees nila and some people daw, which is hindi ko naman natanong kung sino-sino sila. Sabi dito, our BSP license makes us the first Philippine neobank to offer credit card as a stand-alone issuer. Company founder and Chief Executive Officer Daniel Cojanco Abraham said in a statement. Ito, yung rollout. The company said that its Zed card is officially rolling out to the public on an invite-only basis, starting with its waitlist. Waitlist. So, Zed. Sabi niya waitlist. Tingnan natin yung waitlist. Pang ilan ba ako sa waitlist? Ayan, Zed, baka naman, di ba? Ako yung una sa waitlist. Thank you po sa mga gumamit ng aking referral code para mataas ang aking position. Para din naman to sa inyo guys, once na ma-approve ako, kung ma-approve ako, sana ma-approve ako, i-review natin yan kagad and i-share natin yung information sa inyo. Okay, so going back, the firm said that those on the waitlist will receive invitation to apply for a Zed card in the coming months. So, na-expect ko po yan Pero ano nga ba feature na itong Zed card? Well, ang pinaka gusto kong feature ni Zed card ay 0% interest up to 30 days or basically within your billing period. Pangalawa is the burner card. Anong burner card? Well, the burner card is parang gagawa ka ng sarili mong virtual card and then pag nagamit mo na isang beses, pwede mo nang i-delete. Diba? Parang iwas hacking sa mga credit card natin. So, yun yung dalawa sa pinakamagandang feature na nagustuhan ko na ilalabas ni Zed. So, sasabihin nyo, baka naman, syempre, doon lang yan sa mga may existing na credit card na yan. Yung mga ganon, di ba?
yung mga matataas yung mga credit score. Well, one of the main purpose or mission ni Zed is parang financial inclusion geared towards sa mga Gen Zs natin. Hindi mo Gen Z Gen Z po ako. Pwede na! Hindi, joke lang. Sa mga Gen Z natin na katulad ko. Wow naman! Wow! Wow! O joke lang. Alam ko hindi kayo maniniwala. So, yan, they are geared towards Gen Zs. Kaya nga ganito yung picture ni Zed and nandyan si Pikachu. Kamukha ni Pikachu. Kasi si Ash ay hindi tumatanda. Laging bata daw siya. Kaya, yan. So, parang, nagkataon lang na parang inspiration si Pikachu with the Zed card. Pero hindi naman siya totally based on. Ayun na nga. So, bakit Gen Z? Or bakit young professionals? Because sila, yung mga Gen Z natin, ay wala pang experience or credit history. Wala pang mga ganun. So, ganun din. Kada apply ng mga young professionals natin, mataas ang chance na madedecline sila sa mga credit cards ng mga banks. So, nandyan si Zed para mag-cater sa ating mga Gen Zs and Millennials na naka-base sa income mo ngayon and yung income mo in the future. And not necessarily yan naka-base sa mga credit score, sa payslip, so on and so forth. Meron sila daw na sariling AI, computation, machine learning, whatever, hindi ko alam. Pero yun yung engine na gagamitin to give a smart credit score. Yan, yun daw. Pero, nandun pa rin yung question na paano kikita si Zed kung 0% ang interest and no annual fee for life? Paano sila kikita? Well, ito ang sagot ni Zed. So, sabi ni Zed, ang business model daw niya ay kikita siya sa mga transaction natin. Basically, meron silang matatanggap na part or commission from like si Mastercard or si Visa. Yan, yung mga payment gateway ba tawag dyan? Or correct nyo na lang ako kung anong tawag sa Mastercard or Visa. So, sila, merong mga bank charges yan May charges silang sinasama. Siguro, eto, na-experience ko to nagpunta ako sa Green Hills. So, di ba sa Green Hills ang daming gadget? And naghanap din ako doon ng mga store na mag-accept ng credit card. So, pag nakahanap ka, sabihin sa yung cash price. Tapos, pag tinanong mo, pwede po bang credit card? Pwede naman daw, pero mag-a-add ka ba ng 3.5% na bank charges daw? So, meaning, yung 3.5% na yon is basically yun yung kita ng mga credit card companies or processor na yun actually yung matatanggap na portion ni Zed. So basically, dun siya mag-earn every time na gagamitin mo yung Zed card mo for your transaction, meron silang kikitain. Ayan. So, ganun sa Green Hills. Pero, if you're going to use yung mga credit card sa mall, di ba? Basically, kung ano naman yung amount doon, yun lang naman din ang babayaran mo. So, basically, walang other charge na pinapasa sa atin. Ang nangyayari is sa merchant and between the bank, so sila yung nagkakaroon ng bawas na credit card charges dun sa ini-swipe natin. So, kung titingnan natin, parang naka-incorporate na mismo yung credit card charges talaga sa retail price ng mga products. So, ganun yun. Pero, paano yung 0%? 0%. Basically, pag nag-bill ka na, kailangang bayaran. Ano mangyayari pag hindi ka nakapagbayad? Wala namang penalty. Well, sabi ni Zed, pag hindi ka nakapagbayad on your due date, mapapause yung access mo with Zed card. And pag nag-pause yung access mo with Zed card, they will get in touch with you to help you to bring your account to a good credit standing again para ma-access mo ulit yung credit facility ni Zed card. So, talaga, very optimistic ako dito, hopeful ako sa implementation ni Zed and sana matuloy yung meeting ko with their founders and makapag-extract ako ng more information para i-share sa inyo guys. Malapit na siguro to, sana masimulan na. And baka naman Zed, number 1 po ako sa waiting list. Anyway, yun lang po for today's video. Sana may natutunan kayo, sana may na-share akong information sa inyo. And for our question of the day, gusto kong malaman sa inyo kung ano ba yung gusto nyo pang maging tanong tungkol dito sa Zcard. Parang ano yung tanong nyo about Zcard? Yan. Para maitanong ko rin yan sa mga founders ni Zcard during my meeting with them. Okay, lagay niyo sa comment section sa baba at kung sino man mapili ko, may chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, abangan nyo yung ating 100,000 celebration na merong mananalo ng 4 na smartphone. 2 coming from all the question of the days natin
and dalawa coming from the live event mismo na i-share ko sa inyo once ma-confirm kung kailan darating ang aking silver play button. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe at sumuporta for me to reach the 100,000 subscribers. Thank you so much po. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout po kanila. Kay Marv's Pasco, shoutout po sa inyo. Kay Lucky, shoutout po sa inyo. Kay Mary Helen Lomadilla, shoutout po sa inyo. At kay Sinalyn, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!